Kung titignan sa mga litrato ay mababanaag ang isang masayang relasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Tila isang refleksyon ng isang natapos na relasyon na may magagandang alaala at makabuluhang pagsasama. Ngunit kamakailan ay umugong ang isang balita na gumulat sa marami nating kababayan. Tahimik na umaga noong November 17, 2025 nang kumalat ang balita. Si Gina Lima, ang dalagang modelo at aktres na may lumalaking presensya sa social media, ay natagpo ang walang malay sa isang condominium unit sa Quezon City. Agad siyang dinala sa ospital, ngunit idineklara na dead on arrival. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay. Ngunit sa kabila ng mga ulat ng mga otoridad, isang hindi matitinag na alon ng spekulasyon at kasinungalingan ang naglipana sa social media, partikular sa kanyang ex-boyfriend. Ang tila isang malungkot na insidenteng ito ay agad na naging isang misteryo. Ang mga katanungan tungkol sa kanyang kamatayan ay bumaha sa social media at ang magkakasalungat na mga kwento ay nagsimulang kumalat. Ang mga post ng puot, maling impormasyon at paninira sa pangalan ng kanyang ex-boyfriend na si Ivan Ronquillo ay nagpalala lamang ng sakit at kalituhan. Ano nga ba ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Gina Lima? Isang malupit na aksidente ba ito o isang natural cause of death? O may isang madilim na lihim na nakatago sa likod ng kanyang hindi inaasahang pagpanaw? Paano kaya ang pagkalat ng mga maling balita at online bullying ay nagbigay daan sa isa pang mas nakapanlulumo na trahedya na hindi inaasahan? Ang biglaang pagpanaw ng ex-boyfriend na si Ivan. Ang kwento ni Gina at Ivan ay hindi lamang isang kwento ng pagkawala, kundi isang pagsisiyasat sa madilim na bahagi ng digital na mundo, kung saan ang mga salita at post ay may kapangyarihang magbukas ng sugat na mahirap pagalingin. Ating talakayin ang isang istorya na nagsisilbing babala na hindi lahat ng makikita online ay totoo at ang mga maling balita ay maaaring magdulot ng isang malagim na trahedya at pagkawala ng buhay. Pero bago natin simulan ang kwento, kung mahilig ka sa mga istorya ng misteryo, trahedya at totoong krimen, siguraduhing mag-subscribe ka na dito sa aking channel. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video at paki-comment na rin sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Si Gina Lima ay ipinanganak noong January 27, 2002 sa Bayugan, Agusan del Sur. Siya ay bunso sa 4 na magkakapatid, 2 nakatatandang babae at 1 kapatid na lalaki. At kilala siya sa pagiging malapit sa kanyang pamilya. Ang isa sa kanyang mga kapatid na babae, na ngayon ay isang content creator, ay kamakailan lamang hinihikayat si Gina na bumalik na sa kanilang tahanan. Lumaki sa isang maliit na komunidad. Kilala si Gina sa kanyang matamis na ngiti, matayog na pangarap, at malalim na koneksyon sa kanyang pinanggalingan. Inilarawan siya ng kanyang pamilya bilang isang mapagmahal na kapatid na laging handang sumuporta sa mga pangarap ng kanyang mga kapatid. Sa kabila ng distansya mula sa kanilang bayan at ang abalang buhay sa Maynila, determinado si Gina
natuparin ang kanyang mga pangarap. Mula pagkabata, malaki ang kanyang hilig sa sining. Naging majorette siya sa San Jose High School sa Mauban, Quezon, at proud na nakilahok sa mga aktibidad at kompetisyon ng paaralan. Lumuwas siya ng Maynila upang mag-aral sa STI College Santa Mesa at nanirahan sa Quezon City. Dito nagsimula niyang buuin ang kanyang karera. Unti-unti ay natutunan niya na ang kanyang tunay na calling ay nasa industriya ng entertainment. Nagsimula siyang bumuo ng karera bilang modelo at mabilis na nakilala dahil sa kanyang mga paglabas sa mga social media platforms. Ang kanyang Instagram ay nagpakita ng marangyang bahagi ng kanyang buhay, mula sa mga beach trip hanggang sa mga stylish na photoshoots. Ipinakita rin ang kanyang hilig sa travel, nightlife at paglaan ng oras kasama mga malalapit na kaibigan sa mga inuman, sayawan at late-night gatherings. Siya ay may malaking tiwala sa kanyang sarili at may matayog na ambisyon na unti-unting makilala. Ngunit sa likod ng mga filters at curated posts, may Gina na bitbit pa rin ang bigat ng mga inaasahan mula sa kanyang pamilya, ang kanyang mga personal na laban, at ang mga pressure ng isang mabilis na industriya. Sa edad na 23, nakamtan na ni Gina ang higit pa kaysa sa marami sa kanyang kaedad. Siya ay unti-unting nakilala sa industriya ng showbiz, bagaman madalas mali ang pagkakaintindi sa kanyang ginagawa. Marami ang nag-label sa kanya bilang isang Viva Max star, ngunit ang kanyang pagiging bahagi sa pelikulang My Fairy Tale Love Story na ipinalabas ng Regal Entertainment, ang isa sa tunay niyang tagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang paglago sa kasikatan, hindi siya nawalan ng pagtingin sa simpleng buhay na kanyang pinagmulan. Ang kanyang pamilya, ang mga angkan sa Agusan del Sur, at ang kanyang matibay na pagnanais na makarating sa tuktok. Ang kanyang presensya sa social media, 1.4 million followers sa TikTok, 410,000 sa Facebook, at 180,000 sa Instagram, ay nagsalaysay ng kalayuan ng narating niya. Ngunit hindi lang tungkol sa kinang at alahas si Gina. Ang kanyang ambisyon ay tunay, laging nagsusumikap para sa higit pa. 5 araw bago ang kanyang tahedyang pagpanaw, nag-share siya ng post, "Dear self, in 5 years, I'll make you proud, I promise." Isang pangako sa kanyang sarili, isang pangako na aabot siya sa taas at gagawa ng isang hinaharap na ipagmamalaki niya. Ngunit ang pangakong iyon ay nabasag sa isang saglit. Samantala, nakilala naman ang ex-boyfriend ni Gina bilang si Ivan Cesar Ronquillo, 24 years old na taga-barangay Apolonio Samson, Quezon City. Ipinanganak noong January 31, 2001, si Ivan ay nakapag-aral sa Far Eastern University. Kilala siya online bilang isang modelo. Isa sa mga nilahukan niyang proyekto bilang modelo ay sa naganap na casting call ng Bench Body of Work noong August 2024, kung saan ay nagsuot siya ng signature black bench, boxer briefs at black sneakers. Ayon sa isang archived Instagram story, si Ivan ay may tangkad na 6 feet tall. Sa mga litrato sa kanyang social media accounts, nagpapakita na si Ivan ay isang gym buff. Madalas siyang mag-post ng mga workout content. Kabilang na ang isang tweet
kung saan nagbiro siya na siya ay made up of whey, isang reference sa gym culture at protein shakes. Bukod sa fitness, nagpapakita rin siya ng interes sa mga sasakyan na makikita sa mga larawan niya sa tabi ng iba't ibang sasakyan. Noong umaga ng November 17 ng taong kasalukuyan, ay nagsimula ang isang nakakabahalang pangungot. Si Gina Lima ay natagpo ang walang malay sa bahay ng kanyang ex-boyfriend na si Ivan. Madali namang dinala ni Ivan si Gina sa Quezon City General Hospital sa tulong na rin ng kanyang ama. Ngunit wala nang nagawa ang mga doktor. Idineklara si Gina na dead on arrival. Ang mga unang ulat ay nagpahayag ng cardiorespiratory distress bilang sanhi ng pagkamatay ni Gina. Ngunit ang pamilya at mga mahal niya sa buhay ay hindi ito kaagad matanggap. Ang mga pasa sa kanyang mga hita, ang mga cryptic na post sa social media ilang araw bago ang kanyang pagpanaw at ang mga spekulasyon na kumalat online ay nagbigay ng madilim na larawan. Sa kabilang banda, ayon sa mga otoridad, sinabi ni Ivan na magkasama sila sa kanyang bahay nang mapansin niyang hindi na humihinga si Gina. Sinuri ng mga SOCO operatives ang bahay at ayon sa mga pulis, walang senyales ng panlalaban, walang nakita na stranggulasyon o mga pasa sa katawan na dahilan ng pagkamatay maliban sa mga pasasahita ng biktima. Inutusan ng mga otoridad na isagawa ang autopsy upang matukoy kung may kinalaman ang pisikal na pananakit sa pagkamatay ni Gina. Isang insidente ng alitan sa pagitan ng mga kaibigan ni Gina at ni Ivan ang naiulat sa ospital na kung saan nagpang-abot ang mga ito at nagresulta ng pananakit kay Ivan. Makikita sa litrato ang mukha ni Ivan na tila may sugat dala ng nasabing alterkasyon. Sa mga oras na ito, hindi maaaring ituring na suspek si Ivan hanggat hindi lumalabas ang resulta ng autopsy mula sa PNP Forensic Group sa Camp Crame. 3 araw bago ang kanyang kamatayan, nireshare ni Gina ang post tungkol sa isang babae na nakaligtas sa isang abusadong relasyon. Nag-react siya dito gamit ang emoji ng mukha na tila nahihirapan. Isa ba itong palatandaan? Nasa isang toxic na relasyon ba si Gina na hindi niya kayang takasan? Inilarawan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang kapatid, si Gina bilang isang buhay na buhay, puno ng sigla at malalim ang pagkakakonekta sa kanyang pamilya. Tulad ng marami, naghihintay sila ng mga sagot. Hindi nila nais na ang kanilang minamahal na si Gina ay maalala sa pamamagitan ng mga tsismis at akusasyon. Nais nilang ipagdiwang ang babaeng kanilang kilala, ang babaeng puno ng pangarap at ambisyon, hindi bilang isang trahedya na natapos ng maaga. Ang biglaang pagpanaw na ito ni Gina Lima ay mabilis na kumalat sa social media. Marami ang nagpahayag ng pakikiramay. Marami rin ang naghahanap ng balita hinggil sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng artista. At mayroon ding nagpahayag ng mga spekulasyon na iniuugnay sa biglaang pagpanaw ni Gina. Bago pa man nagsimula ang investigasyon, ang mga maling impormasyon ay mabilis na kumalat. Si Gina raw ay biktima ng pananakit, isang bagay na wala pang ebidensya. May mga netizens ang agarang naniwala sa mga haka-haka na dulot na rin ng mga vloggers at ilang personalidad na nagbigay ng opinyon hinggil sa isyong ito. At sa kabila ng pagdadalamhati ng pamilya at mga kaibigan, ang kanilang alaala kay Gina ay patuloy na tinatabunan ng mga kasinungalingan
na hindi nila kayang kontrolin. Ang kasaysayan ng kanyang buhay, puno ng pangarap at pag-asa, ay unti-unting nabubura ng mga post na wala namang batayan. Dahil sa pagkalat ng mga maling impormasyon na iniugnay sa pagkamatay ni Gina, ay may isang tao na labis na naparamdam ng mabigat na epekto sa kanyang mentalidad. Lingid sa kaalaman ng marami, ay labis na naapektuhan ng ex-boyfriend na si Ivan sa mga nangyayari, mula sa mga batikos sa kanya, mga bintang at mga maling espekulasyon. Idagdag pa riyan ang labis na kalungkutan dala ng pagpanaw ni Gina. Isang araw ang pagitan, umaga ng November 19, isang malungkot na balita ang lumabas. Si Ivan, ang lalaking huling kasama ni Gina sa kanyang mga huling sandali, ay natagpuang patay sa mismong bahay kung saan binawian rin ng buhay si Gina. Dinala rin si Ivan sa ospital, ngunit gaya ng sa nobya ay dead-on arrival rin ito. Inihayag ng mga pulis na ito ay isang pagpapakamatay o suicide. Tumanggi magsalita ang ama ni Ivan, ngunit iginiit niyang hindi si Ivan ang responsable sa pagkamatay ni Gina. Bago pumanaw si Ivan, ay nag-post pa ito ng mga larawan at video kasama ang kanyang ex-girlfriend na si Gina. Mga masasayang alaala at sandali nilang dalawa. Nagbahagi rin siya ng isang mensahe na nakasulat sa Filipino na nagpapakita ng matinding kalungkutan at binanggit na susundan niya si Gina. Isang post na ngayon ay malawak na umiikot bilang kanyang huling mensahe. Matapos iyon, nag-upload rin si Ivan ng mga larawan na mga scratch marks sa kanyang mukha at itinuro na ito ay dulot ng isang tao na tinukoy niyang si Kevin Tan. Isinulat ni Ivan, "Kay Kevin Tan, maraming salamat sa ginawa mo sa mukha. Justice na rin bahala sa iyo at maraming salamat sa pagkalat maling impormasyon." Ang huling post na ito ay nai-upload sa madaling araw ng November 19, ilang oras bago siya pumanaw. Ang imbestigasyon sa pagkamatay ni Gina ay nananatiling bukas. Inihayag ng mga pulis na walang nakitang konklusibong ebidensya na nag-uugnay kay Ivan sa kanyang pagkamatay. Ngunit hindi rin nila maaaring itanggi ang posibilidad ng foul play. Ang autopsy ay nagpakita ng non-fatal na external injuries at heart congestion. Ngunit ang buong sanhi ng pagkamatay ay hindi matutukoy hanggat hindi lumalabas ang mga resulta ng toxicology report. Habang nagpapatuloy ang imbestigasyon, nahirapan ang pamilya at mga kaibigan ni Gina sa doble trahedya ng pagkawala ni Gina at ngayon ang pagkawala ni Ivan. May kaugnayan ba ang kanyang pagtamatay kay Gina o isa lamang itong aksyon ng matinding kalungkutan at labis na pagdawit sa kanya at pagpost ng maling impormasyon at kasinungalingan? Isang aksidente ba ang pagpanaw ni Gina o may mas madilim na nangyari? Ang pagkawala ni Gina at Ivan ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng mga nagmahal sa kanila. Dalawang tao na may mga pangarap ng mas magandang kinabukasan. Isang rising star na ang liwanag ay naputol ng napakaaga at isang freelance model na papausbong pa lamang ang karera ay biglang nahinto. Ngunit ang kanilang pagkamatay ay napapalibutan ng misteryo, mga tanong na hindi nasasagot, at mga haka-hakang patuloy na bumabalot sa kanilang kwento. Ang imbestigasyon sa pagkamatay ni Gina ay nananatiling bukas, ngunit hanggat hindi lumalabas ang huling toxicology report, walang makapagsasabi ng tiyak
kung ano ang nangyari sa araw na iyon. Sa ngayon, hawak ng kanyang pamilya ang mga alaala ng Gina na kanilang kilala. Determinado, mapagmahal at puno ng pangarap. At sa katahimikan ng sumunod na mga araw, patuloy nilang pinanghahawakan ng pag-asa na balang araw makakamtan ang hustisya para kay Gina Lima. Sa mundong puno ng spekulasyon, kasinungalingan at online na poot, ang mga malupit na biro ng kapalaran ay tila hindi natin kayang kontrolin. Habang patuloy ang imbestigasyon, ang mga naiwang alaala ni Gina, ang kanyang mga pangarap at pag-asa, at ang pagkasawi ni Ivan, ang naglalarawan ng isang masalimuot na kwento ng pagmamahal, pagkabigo at kalungkutan. Isang bagay ang tiyak, sa kabila ng lahat ng haka-haka, ang kanilang mga buhay ay nagsilbing paalala na ang bawat tao, bagamat may kanya-kanyang laban, ay nararapat lamang ng respeto at katarungan. Sa pagtalikod ng mga ulap ng misteryo at espekulasyon, sana ay magtagumpay ang mga nawalan sa paghahanap ng hustisya. Hustisyang hindi lamang para kay Gina, kundi pati na rin para kay Ivan. Ang kanilang mga pangalan ay mananatiling buhay sa alaala ng mga nagmahal sa kanila. At sana, sa bawat paghahanap ng sagot, matutunan nating pahalagahan ang mga buhay na nadurog at ang mga kwento na hindi dapat malimutan. Hanggang sa huling sandali, ang tanging nais ng kanilang mga mahal sa buhay ay ang makita ang hustisya at ipagdiwang ang kanilang buhay na puno ng pangarap kahit na sa ilalim ng malupit na liwanag ng pagkawala.